Ang tinutukoy natong si Maharlika na tambaluslos ay si First Lady Liza Marcos. Yan po ang tinatawag o tinutukoy na tambaluslos natong si Maharlika. Pero ang totoong tambaluslos, siguro ay karamihan sa atin narinig na itong term na ito na nanggaling mismo nga kay Sara Duterte. Pero ang totoong tambaluslos talaga ay yung unang nagpasikat ng salitang tambaluslos, yan po ay si Sara Duterte. Hindi niyo pa ba talaga bistado ang mga Duterte? Ano ho, yung drama nila na takot kuno or galit kuno sa mga magnanakaw sa gobyerno, sa mga corrupt na officials, pero sila yung totoong corrupt. Galit kuno sa droga, pero sa kanila nagmula ang droga. Galit kuno sa fake news, sa disinformation, pero sa kanila nagmula yung lahat ng yon. Si Sara Duterte, galit kuno sa mga politiko, mga government officials na hindi tama ang paggasta ng pera. Coming from somebody na hindi maipaliwanag ang paglustay ng milyon-milyong confidential funds at ang iba pang napakalalaking pondo, kasama na rin yung mga travel funds na ito si Sara Duterte. Mantakin nyo 20 million ang nagastos na si Sara Duterte na travel fund sa loob lamang ng 3 buwan. Ilang beses kayong nag-travel yan, damuhong yan, sa loob ng 3 buwan. 'Di ba? At bukod dyan, meron pang separate na fund for travel ang Office of the Vice President. Ganun katindi talaga. Ganun talaga katindi. Siguro, iniisip na itong sina tambaluslos, yung totoong tambaluslos, si Sara Duterte. Siguro iniisip niya na hindi na darating sa punto na hahalongkatin, pakikialaman, yung kanilang pagbubulsa ng pera ng taong bayan. Grabe, antindi. Balikan natin, siya po ang totoong tambaluslos. Okay? Pasikat naman ngayon, etong si Cathy Binag. Kung naalala niyo po, siya po yung itinuturing na bagong testigo na itong si Maharlika. Kung testigo sana yan sa Sandamakmak o sa laki ng pondo halimbawa na ibinulsa ng nasa Malacanang, siguro kahit mga kakamping sasang-ayon sa inyo. Kaya lang kasi, ang posisyon nyo ngayon, ang pinaglalaban nyo ngayon, ay yung pagiging bangag daw ni Marcos Jr. Yan at yan pa rin. Hindi po ba kayo napapagod? Bakit hindi nyo po akusahan ng pandarambong ang nasa Malacanang? Kung meron kayong pruweba, halimbawa, hindi ba't mas magandang grounds yon, mas matibay na grounds yon, para patalsikin ang nasa Malacanang, 'di ba? At kung ano man, yung sinasabi niyong pang-aabuso naman diyan sa Davao, sige, i-expose niyo yung pang-aabuso ng administrasyon ni Marcos Jr. kung meron man. Kasi kung bangag at bangag lang ang ating usapan dito, talo kayo. Nakakahiya kayo. So, eto, sa live na ito ni Maharlika, kuno ay ipapagurgur. Ibig sabihin, term na naman yan po, si tambaluslos na sa Sara Duterte. Ipapagurgur daw, ipapapatay daw si Cathy Binag. Gago! Buwang, mga buwang kayo. Sino magpapapatay dun sa taong yon? Sa isang nobody, sa isang kuno, sabi ng mga netizens ay pokpok dahil 5, sabi ng mga netizens to, para ligtas tayo. Totoo naman, sabi talaga yan ng mga netizens. Pokpok daw itong si Cathy Binag. Hindi natin sigurado kung ano yung ibig sabihin nila sa puntong yun na pokpok nga. Pero 5 anak daw kasi na pawang mga panganay sa iba't ibang lalaki. Yun ba ang ibig sabihin nun? Anyway, ipapagurgur daw. Meron din tayong napanood na live na si Cathy Binag. At yun nga, kuno ay hindi daw siya natatakot na mamatay. Kasi naman daw, nagsasabi siya ng totoo. At yung feeling natong si Cathy Binag, netong bagong testigo ni Maharlika, napakawala rin syempre. Yung feeling niya na magiging hero siya dahil ang term kasi nila ngayon, ipapaninoy Aquino daw, etong si Cathy Binag ng kung sino man. At ang sinasabi nga natong si Maharlika na posibleng magpagurgur kay Cathy Binag ay ang First Lady. Naku po, Maharlika. Talagang hindi ka po ata madadala. Sige lang.
Talaga, dumating na sa punto na inaakusahan nyo na ipapapatay ang inyong walang kwentang testigo na nanggaling kung saan lang, na kuno ay hindi alam ang politika dito sa atin ever. Pero ngayon ay nagsasalita at kuno ay lalabanan ang mga taong katulad nga na nasa Malacanang. Wala kayong laban. Kasi susuong kayo sa sinasabi niyong laban. Pero ang sandatan niyo po ay mahina. Napakababa ng kalidad ng sandatan niyo. Kaya hindi kayo mananalo. Good luck.